Hey Google, turn on studio light. Alright, turning on the studio light. What's up guys? Welcome back for another video and today we'll be having another parcel unboxing na galing kay Raruan PH. Yan. Yung Raruan PH, they are selling pre-loved toys and pre-owned items like diecast. Meron silang mga Tomica na brand, Hot Wheels. May mga vintage na mga Japan Tomica. Meron din silang mga heavy equipment guys. So if you're into buying pre-loved items, just follow their page and check their post for their items for sale. Okay, so what we have here, it is an Kobelco LK470Z na wheel loader by Yonizawa Diapet. So let's unbox this guys. By the way, yung Raruan PH, meron silang store located at Lucky Chinatown. So yung mga malalapit dyan na enthusiast and collector, pwede silang bisitahin sa kanilang store. Siyempre, mall hours yun. Check nyo na lang yung mga items na doon, na available nila. Marami doon vintage na items, guys. Okay, itong nakuha natin sa kanya, isa tong wheel loader. Okay, so open na natin to. Japan item to, guys. Ito isang brand niya, isa Yonizawa Diapet. Okay, secured naman yung parcel ni Raruan PH, naka-bubble wrap naman, secured naman siya. Anyway, pre-love lang ito guys. I'm full aware kung anong condition nito. So upon checking doon sa picture, ang primary issue lang niya is paint chips. Yun lang ang nakita ko. Complete naman yung parts. I don't know kung may side mirrors yung mga ganitong brand new models, pero tingin ko wala rin. Yan, ito siya. Open muna natin siya. Yun. Kaya complete naman siya as initial inspection. Okay guys, ito siya. Isa siyang Kobelco. Yan, yun yung markings niya na LK470Z. Okay. Wheel loader siya guys. Japan item to. Okay, so straightforward tayo. Itong bucket niya na yellow, lahat na nakikitang yellow dyan is diecast metal. Except itong part na to. Ayan, medyo ibang kulay na yellow. Yan lang yung plastic sa kanya. Lahat dito is diecast metal na. Ayan, yung cabin. Plastic yung cabin. Tingin ko nahuhugot nga to eh. Natatanggal to. Tapos, sa part na to, yung gulong niya is rubber wheels. Ayan, makapal na gulong. May markings doon na nakasulat. Bridgestone. Ayan. Tapos yung mga rims niya is plastic, yung kulay blue na to. Dito sa head, lahat sila is plastic. Clear acrylic yung windshield niya, saka side windows, back windows. Ayan, kita yung detalye sa loob. Ayan, tapos ito may mga details dito ng parang mga safety rails niya. Ayan, plastic, hindi siya rubber. Tapos, diecast metal tong body. Itong blue part na to dito sa itong part na to is plastic. Yan, tapos itong body niya, this is diecast, itong yellow na to. Yan, pati itong base niya. Yan. Dito sa side na to, merong itong exhaust tip niya is diecast din. Embedded dito sa body. Ay, hindi gumagalaw eh. Hindi, plastic lang siya guys to. Hindi siya diecast. Okay, so yan yung details niya. By the way, itong wheel loader na to, it is ang variant nito, meron tong yellow na variant by Yonizawa Diapet, made in Japan din. Pero hindi siya Kobelco kundi Kawasaki. Okay, so ayan na, sensya na lack of light. Ang nababasa ko dito is Diapet 2000 Nagatsuma. Scale is 1:48, made in China. Yan yung markings niya dito guys. Itong ilalim na to, part na to sa gitna is plastic. Pero diecast metal yung body, including dito. Yan. Sensya na madumi, ganun talaga pre-love to. Dilinisin na lang natin siya. Yan na may mga detail dito na supposedly mga hoses. Yan, hydraulic hoses. Yan. So yung may missing pala dito, tong cover niya dito sa likod. Yan lang yung missing niya. Okay, so yung functionality, syempre wheel loader to, yan, ganyan lang yung movement niya.
Yan. By the way, yung Yonezawa Diapet, that is made in Japan. Japan item to guys, don't be confused. Pero yung Agatsuma kasi manufactured in China. Unlike yung mga Yonezawa Diapet, made in Japan na nakalagay na markings nandun. Okay, so meron tong variation to na Yonezawa Diapet na made in Japan. Same color. Ganito, same markings din. Kobelco nakalagay. Tapos yung isa, yung yellow na sinasabi ko na Yonezawa Diapet, saka Agatsuma Diapet na Kawasaki. Yan, just like in the picture. Yan yung product variation niya. Okay, so the weight, let's check the weight. So yan yung weight niya guys, 369 grams. Tapos for the size comparison, meron tayo ditong Kobelco na Panther Crane na ang markings niya is Sega Yonezawa naman. Sega Yonezawa. Ang scale nito 1:55. Yan ang magkakasama guys. Magkaka-line sila. But confused din ako sa sa mga scaling nila kasi mga scaling nila may mga butal. Ito 1:48 to as the description niya. While this one 1:55. Yan, meron pa tayong isa dito. Para sa ito may excavator ako dito na Diapet brand din. Yan. Ang markings naman nito is Diapet Agatsuma. Scale niya is 1:52. Yun, yung mga scaling niya guys, may mga butal pero near 1:50 naman sila. Then kung titignan mo yung mga cabins nila, mag-focus kayo guys sa mga cabins niya. Yung mga cabins niya parang magkaka-size lang din naman. Although, itong Panther Crane medyo mas maliit yung cabin space niya. Yan. Pero, if you're into, heavy equipment, yung mga brand na to na Diapet, Agatsuma, Sega Yonezawa, saka yung Yonezawa Diapet, yan yung, mga heavy equipment na, mga Japan items. Okay, so, ang Agatsuma Diapet, again, Japan item pero manufactured in China, while yung Yonezawa, Japan talaga yon, made in Japan yung markings doon kasi yung Yonezawa toy manufacturer yun sa Japan. Okay, so that's much of it. If you like more of this Diecast toy review, just follow my page. I have a TikTok, Facebook, and YouTube account. So I'll see you for the upcoming video, and goodbye.